Hello mga kapatid, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari sa puso at damdamin natin. Ngayong gabi, galing pa tayo sa office natin at dumaan tayo sa may sakit si Brother Ramil, no? Na disgrasya siya ng isang mga buwan at binibisita natin at binibigay natin sa kanya dito sa yung sacrament po. Si Kristo po yung binibigay natin sa kanya at tungtuwa siya at yung buong pamilya dahil natanggap niya yung sacrament, mga kapatid. At sa gabing ito, pasalamat tayo kay Brother CJ Aquiliano. Apelyido niya is Aquiliano ba yun? No? Na nagtestimonya sa kanyang magandang karanasan po. Marami po tayong natutunan, no? Sa kanyang karanasan. Very inspiring po yung karanasan niya, si CJ Aquilano, at kasama niya si Brother Freddy, Brother Fred, at si Brother George, isang seminaryan, no? So very inspiring po yung kanyang storya, mga kapatid. So may isi-share po ako sa inyo ngayon, mga kapatid. Kanina po yung team natin ay nagulat dahil nag-levitate ang isang babae na sinapian ng maraming espiritu. At yung maraming espiritu ang pumasok sa kanya ay legion, no? At grabe po. Alam naman natin yung legion, no? Nung si Kristo ay mababasa natin sa Mark chapter 5 verses 1 to 13. Sabi ni Kristo, he asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." So yun po ang pumasok sa babaeng ito na lumutang, no? Kanina po sa deliverance natin. So hindi po natin inaasahan yung pangyayaring iyon at mismong biktima nagsasabi, no, lumutang ako nakita po ito sa team natin at sa asawa mismo niya na tumutulong din, humahawak sa kanya dahil grabe na yung reaksyon sa babaeng ito. At yung pumasok sa katawan ng isang babae ay legion, no? And he begged him earnestly not to send them out of the country. Gospel of Mark chapter 5 verse 5 verses 1 to 13. So itong legion, mga kapatid, isang legion is 5,000 to 6,000, ang dami po, no? So ito po, sinishare ko po ito sa inyo para mamulat po tayo, mga kapatid, na nag-overtime yung kaaway natin at relax na relax tayo, busy tayo sa pangyayari sa mundo, hindi tayo nagdasal, no? At nasway na tayo sa mga pangmundong balita po. At dahil dito, hindi na tayo nakatuon sa spiritual growth natin. Lagi lang tayo nagbabatuan, nagbabangayan, at ang demonyo ay natutuwa nito. Sabi ni Saint Bede the Venerable sa taong 600 AD, "The demons call themselves legion because they are many. For a legion among the ancient Romans was a body consisting of 6,000 men or thereabouts." So, ang dami pala. So, yung pumasok sa babae kanina, legion po. So, ilan po yung legion? 6,000 men. So, multitude of legions or demons oppressing this woman, mga kapatid. Kanina, no, lumutang siya. At sabi niya sa akin, "Father, parang lumutang ako kanina." Siya yung lumutang talaga, no? Grabe po.
And then yung pumasok sa kanya, legion po. At dahil open demons po ang pumasok sa kanya, nagsasalita yung mga demonyo. No? Galit na galit siya during solemn exorcism po. So pinipray natin with great devotion yung ritual ng simbahan. Galit na galit sila. At gusto niyang ipatigil po. I commanded them, tell me your name. At sabi ng mga demonyo, we are legion, we are many. And then I commanded them in the name of Jesus of Nazareth, tell me your entry points. And so nag-narrate yung mga demonyo, doon kami nakatira dati sa Acacia. No? Malapit sa kanilang bahay, yung bahay, ancestral home sa kanyang asawa. No? At dahil yung ancestral home na yon ay wala nang nakatira, lumipat kami galing sa Acacia at doon na kami nananahan sa ancestral home nila. Dahil wala nang nakatira doon. Doon kami tumira. Dahil wala nang nakatira. At doon kami nakatira sa kanilang kwarto na kanilang tinutulugan. Yun ang sabi ng mga demonyo. Infestation. Yung sanhi sa kanyang grave oppression. Hindi naman total possession ang nangyayari, mga kapatid, dahil conscious po siya, pero hindi niya mapigilan ang sobrang pagsigaw. Hindi niya mapigilan ang paggalaw sa kanyang mga kamay, no? So, kanina po. So, hindi nagmanifest din. Kami po si Lucifer. Kami po si Satan. Kami po, yun ang sabi niya. Kami po ay si Lucifer, no? So yun po ang manifestation niya kanina, mga kapatid. Totoong-totoo po itong mga pangyayaring ito, mga kapatid. Sinishare ko po ito sa inyo para mamulat po tayo sa katotohanan na Satan, yung mga demonyo, at anong gawin natin sa mga infested na lugar. Dapat magpa-bless sa mga pari yung needles, yung cross, ilagay po sa mga ancestral home, lalong-lalo na kapag babakasyonan natin. Yung mga kwarto ninyo na wala nang tumira, lagyan nyo po ng mga sacred images, at yung mga sacred images po, sana po ay na-bless sa ating mga pari. Dahil kapag hindi na-bless yan, dun sila titira. Dahil territorial po yung mga demonyo. Territorial po yung mga unclean spirits na nandun nakatira sa ating mga, sa kahoy, sa ating mga acacia tree, sa ating mga balite. So yung mga old trees, mga kapatid. At mismo si Saint Athanasius. So ito talaga yung rason, mga kapatid. Kaya nga tinuturuan at lumilibot tayo sa iba't ibang lugar dahil hindi na natin kinukonsider itong mga espiritong ito eh. Inididman natin sila na very active po sila sa buhay natin. 1 Pedro chapter 5 verse 8, yung demonyo ay parang gutom na leon. Laging naghahanap ng makakain, no? Pero hindi na natin sila kinukonsider, mga kapatid. So sa pamagitan ng ating catechism, mga kapatid, so magsagawa tayo ng simple prayer of deliverance. Ako, mag-simple prayer of deliverance ako sa kwarto ko. In the name of Jesus of Nazareth, to His tremendous powers, God, in His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind and cast out all unclean spirits to depart from my room and go immediately to the foot of the cross of Jesus and never return again. Then sign of the cross, mga sprinkle sa holy and exorcised water para yung mga masamang espiritu na nasa paligid natin ay hindi na sila makapenetrate sa ating kwarto, sa ating mga ancestral home. So,
ina-attest din ito sa mga church fathers natin na example, no? Sa infestation, mga kapatid, Saint Athanasius sa taong 296 sa kanyang Life of Saint Anthony, chapter 9. At night, the demons made such a noise that the whole place seemed shaken, and breaking through the foul walls of the dwelling, they appeared to enter through them in the shapes of beasts and creeping things. Inaamin niya na yung mga abandoned na mga cemetery, nandun din sila, na inhabited by demons, entered an abandoned tomb that was believed to be inhabited by demons. The place was full of demons. Yan po, ang infestation po. It suggests that demons may inhabit or frequent particular location, because yung mga demonyo, mga kapatid, they are territorial po. So, ano yung mga demonyo? They are territorial po. So, kailangan natin ng holy and exorcised soul, holy and exorcised water, holy and exorcised oil. Nakatulong yan. At yung mga sacramentals po. At yung tatay po, yung tatay, yung nanay, pwede sila magsagawa ng deliverance, na especially sa mga ancestral homes. Kung hindi yung pare makadeliverance, hindi alam ng pare, pwede po. Pero practice cares po. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po. At sabi naman ni Saint Gregory the Great po, ito yung sabi niya, so, isang monghi po ito. Recount that monks encounter demonic manifestation in specific place. Dialogues, Book 2. Sa kanyang aklat, Dialogues, Book 2. Ano sabi niya? The ancient enemy remained in that place and terrified all who came there. So, kung yung lugar ay very infested, kailangan ma-educate, makatikais yung buong pamilya, mga kapatid. So, itong babaeng ito na naglibated kanina at sinapian siya sa Legion, at bibligan naman itong Legion, at sabi ni Saint, ang Legion pala ay 6,000, no? Ito yung sabi ni Saint BD, the Venerable, sa kanyang sa aklat na komentaryo on Mark chapter 5 verse 9. So, yan po, mga kapatid, no? See the wickedness of the demons. Though many, they could not resist one command of Christ. Saint John Chrysostom observed sa homilies on Matthew by Saint John Chrysostom. So, kahit madami sila, no, tingnan nyo, kahit madami sila, in one command in the name of Jesus, lalaya sila. Kanina po, kahit madami yung pumasok sa babaeng ito, sumuka siya, and then, maka-recite na sa prayer, galit na galit yung mga demonyo, while nagpatuloy ako sa pag-prayer of exorcism, mga kapatid. At sa ngayon, dahil grabe yung reaksyon ng kapatid natin, so pinaprocess pa natin, no? Yung asawa niya, yung kanyang asawa, mismo siya, binibigyan natin ng process of disapprobation, process of disposition, and process of reparation, para dun yung panghuli ng laban ng demonyo. So, bukas po, patuloy pa. Meron pa akong processing na gagawin sa kanya. So, nag-overtime po yung ating kaaway. Sana po may natutunan kayo. Very essential po na lalapit tayo sa sacrament. All priests can give you the sacraments. Ang sacrament is Jesus po. Si Kristo po yun, ang mga sacramento instituted by Christ Himself. Attested po yan. At yan po yung katotohanan, mga kapatid. So, and then, yung kaalaman natin, dagdagan natin. Because knowledge is power. Pasalamat at
Ate Mercy, ligaan. Kumusta na Ate Mercy? Pasalamat ako sa star senders natin sa gabing ito. Si Rualin Magalon. Good evening, Father. Watching from Dubai. Madala ng 50 stars. Salamat, Rualin. Sige, Sister Gladys. What time were you able to get in last night, Father? Kaluoy sa nimo, Father. 50 stars. So, what time? Mga, nakapasok ako. Mga alas 12 na. At additional ni Rolene, 50 stars. Payang Batelan, 50 stars. Si Rex Duran, may gabi, Father. 100 stars. Salamat po. Si Maricho Olila Meras, 50 stars. Si Alan Ilangos, 50 stars. At Sister Gladys Munta po, good evening. So, Sister Gladys is 250 stars. Salamat po. At yung lang po muna ha, grabe yung karanasan namin kanina. Patuloy lang tayo at sasamahan natin yung mga mahal natin at mas mabuti talaga na may center bawat diocese para itong mga kapatid natin ay hindi napupunta sa mga okultista po at mabibigay na natin yung nararapat sa kanila sa pamagitan ng ating simbahan po. So, tatapusin natin ito sa isang panalangin po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, fighting Maria, tatak FT with a humble heart po. At magrurosaryo ha, huwag matutulog na hindi nag-pray ng Holy Rosary. Lisod ba maghandulog po si Raniel, no? Hindi po basta-basta po. So, sa awa ng Diyos, hindi naman tayo magkapalayas. Siya naman. No? Fighting Maria, tatak FD with a humble heart po.